One small step for man, one giant leap for mankind. Every 4 computers now have primary control of critical. Roger, 0G, and I feel fine. Magandang good night sa Good inyong night sa lahat. channel. Nagbabalik tayo sa panibagong podcast natin. No? Ang pag-uusapan natin ngayon is Road to Adulthood. Okay, maganda So, yan. anong masasabi mo pag narinig mo yung Road to Adulthood? Anong pumapasok sa iyo? Iniisip ko yung journey siguro ng mga tao through high school, papuntang college, papuntang workforce eventually para sila maging Kumbaga, transitioning to adulthood, no? Parang the time when you chase your dreams. Ika Yun nga. nga. So, Tama, yun, siguro kasama dito sa topic natin yung paano ba naghahanap ng trabaho, ano yung mga expectation na pwede mong pwede mong ano bang tawag doon? Yung mga expectations at mga anxiety mo na malalaman mo. Tsaka yung mga passion mo siguro, pag-usapan natin. Kasi bago yung ano mo dito, yung mundo mo no? Literal. Oh, anong episode Coming ba to? from- Episode 6 natin to, no? Oo. Mababa. Dami na, di na tayo makaka-keep track, no? Mababa. 6 na, kalaya mo yun. Paboritong number mo pala yun, no? Dati, civilian lang tayo. Ngayon, podcaster na tayo. Kalaya mo yun. So, di ba? Pangarap. Pero, Dream ba natin to, di ba? oo, dream naman. Dream naman siguro. Pero ayun nga, no? Mag-uusapan natin yung magagandang rewards ng pagiging adult and yung mga hardships. So, yun yung mga itatakil natin sa magandang episode na ito. Yan. So, bigyan kita ng Ano masasabi mo? history. Alam mo naman, Sige. lagi ako nag-research. Historian ka pag talaga, ganyan. no? Lagi ako nag-research. Grabe ganyan. ka. Ayan. Bang! Alam mo, Bes, kasi sa usapang independence, sa usapang adulthood, syempre, bigyan na lang natin ng history. Ano bang ibig sabihin ng independence sa mga OG Pilipino? Yung mga OG. Mga OGing Pilipino, siguro nagre-rely lang sila sa mga kakayanin nila. Hindi sila nagre-rely sa mga ibang. Dati ito, picture na to galing sa Philippine Revolution. Ang dami pala nating pinagdaan ng war sa Pilipinas. Dami pre. Di ko alam. Pwede natin itakil yan, no? Magandang topic rin yan, no? Para mamulat tayong dalawa. At Kawawa pala mamulat yung mga nanonood sa Pilipino. kawawa. Ito ano siya, Philippine Revolution against Spanish colony. 1896 hanggang 1898. Grabe, no? Tapos after nun, nagkaroon ng Philippine-American Amerika War. papasok. Oo. Galing mo alam mo. Nag-research ka rin. Napanood ko yun eh. Hindi napanood ko yun. Ewan ko alam mo yung palabas na yun, General Luna. So, rin yung pinapakita dyan. Tapos eto pala, yung Bes. mga time na yun. So after nung Spanish colonial agad, ng 1898, eto, nag-start siya ng 1899 hanggang 1902. 01, 02. Tapos, Kalokohan. naging American colony pala tayo dati. Grabe, no? Hindi ko alam. So, dati pala American colony tayo. Kaya pala mukhang marami tayong kaibigan na mukhang Amerikano. Tsaka masyado tayong westernized. Pansin mo ba yung mga... Parang ikaw. Hindi naman. Pero yun nga, yung mga paggawa natin ng mga palabas, westernized, mga pagkain natin, hilig natin sa burger, fries, mga ganun na bagay. So, influensya sa atin ng mga basketball, diba? Totoo. Number one totoo. sports natin yan, influensya sa atin ng mga Amerikano at kano yan. Totoo. Tapos after niyan, ng 1902, nagpahinga naman tayo noon, te. Nagpahinga tayo noon. Pinahinga tayo ng mga Nagpahinga ng tayo oppress. noon, te. Nahiya naman sila, no? Nahiya At least sila. nahiya. Nahiya sila. Tapos, ang ginawa naman, mga Japanese naman, di ba? Yung mga tropa Ayun natin, naman, diba? putya kapit-bahay natin, ang gulo pa. Lola mo nandun sa likod. Grabe, Tapos, wala sila magawa, no? Ano World- ba meron sa Pinas, no? eto na yung World War II. Ang World War II pala, yung mga Japanese naman ang nakaupo sa Pilipinas. Hindi mo ba naisip bakit tayo madalas nabubugbog ng mga ibang tao? Kasi panay stick lang ang armas natin tsaka nasa gitna tayo. Isa yun. Pero yun nga, maganda yung lokasyon natin. Maganda no? yung lokasyon Strategical. natin. Nasa gitna. Pacific So, talagang madalas tayo na pag-itripan noon. Lakas na trip nila. Tingnan mo to silang papayat. Ewan ko ba? Papayat ng Ewan lolo ko ba? natin, oh.
Ewan ko ba, kulang sa pagkain. Ikaw ba naman kumakain? Mga baril yan, Ikaw pa naman. Sunod-sunod. Ginagamit nila sa baril nila yung kutsilyo sa taas. Yun na lang. Close combat na lang. Lagi nila sila tumatakbo. Malakot lang yan, pangamba lang yung tutok-tutok. Tutok na ng tutok yung mga yan, pero wala nang bala yan. Ikaw pa naman, tatlo iba-ibang kalaban. Lagi, iba-iba. Basta bala mo. Alam mo yung mga baril, pag pinindot mo lalabas yung papel, yung alam mo yung pellet gun, pagkatapos ng gera, pulot ng bala. Alam ng bala. Na rin sila, alam sila ng bala pagkatapos ng laban wala so, tayo supply. Kawawa, di ba yung mga Pilipino World War II? Tapos pagtapos ng World War II, best, after agad ng 1945, doon pala natin nakuha ang independence natin. July 4th, 1946. Teka lang bakit natin pinag-uusapan tong history ng Pilipinas? Kasi di ba kinalaban ba sa topic natin yan? Kasi parang, di ba sa atin ang independence natin sa ngayon, ang pagiging adulthood. Magaling. Pero ang doon mo pala pinasok. Pero ang mga OG natin, ang mga pinagdaanan nilang adulthood, gera, di ba? Gera yung mga adulthood nila. Ang dami kasi tama naman. Kung isipin mo, nabuhay ka na 1986 hanggang 1902 or 1945, lahat gera. Malamang ka doon, no? Na talagang madadamay ka o mapapasign up ka o basta apektado ka ng gera. Sobrang kawawa. So, ayun lang naman. Kaya ko lang naman... Kung nirelate mo siya... Gusto ko lang naman silang maliwanagan ba? Nirelate mo siya kasi transitioning natin to be independent. Kasi during those times, nag-rely rin tayo Nag-rely tayo sa mga Spaniards, nag-rely tayo sa mga Amerikano. So, ang point mo is transitioning to becoming independent, which is yung topic natin ngayon. Pwede. Diba? So ngayon, independent na tayo. Diba? Independent na nga ba? Magkakaalaman mamaya kasi hindi naman lahat nagagawa natin na ngayon. Pero yun nga, magkakaalaman kung totoong independent na tayo. O ano ba ang nagka-qualify na independent ka na? Yung mga bagay na dapat ginagawa mo pag independent ka na. Pero yun nga, yung transition natin, ito, isa to sa mga topics natin yung transition natin from high school to college. And as a working adult. Diba? Banatan natin yun. Kasi iba-iba yung mga pinagdadaanan natin through that Sa high school, syempre, more on tropa tayo. Diba? More on tropa, bonding, ganyan. Tapos pagdating na college, focus na sa ACADS. Kasi medyo nakarelate na yun sa magiging trabaho mo Ano yung ACADS? Pagdating sa work, academics. Talino mo na. Tapos, thank you Pero pagdating sa work, ayun na nga, pasok ka na sa matrix nga, sabi ni Andrew Tate. Yun. Diba? Kain ka na ng sistema, magtrabaho ka. So, pag-usapan siguro natin, ano ba ang mga challenges at anong tips ang pwede natin ibigay sa mga high school friends natin na nanonood? High school friends na nagta-transition to college. Kasi gabayan natin ng mga maliliit nating kapatid. Diba? Kailangan kasi tayo lalo na, diba, nung high school tayo, nakakaya naman magtanong sa parents kasi baka yung parents mo sabihin, hindi mo alam gagawin mo, ganyan. So ano kaya ako tinanong ko, hindi talaga alam ng parents ko. Huwag mo ako tanungin dyan, sabi ng nanay ko, wala akong alam dyan. Ako di ako nagtatanong, nahihiya ako Pero ano bang mga tips ng mga ganyan? Tips natin sa mga bata nating mga viewers. Siguro pag nasa high school kayo, enjoy nyo lang. Yun. Tama. Para sa akin kasi, ito yung sinasabi nila. Ewan ko pero di ba sobrang paulit-ulit na narinig na the best days of their lives daw yung high school, ganito ganyan. Yung high school ako, di ako naniniwala Pagkanormal lang naman yung mga tropa ko lang kasi ganito ganyan. After nito, meron pa ibang mga tao meet along the way, ganito ganyan. Pero personally, doon ako yung pinaka masaya na kasama ko yung mga classmates ko, pati yung group of friends ko nung high school. So actually, walang katulad. So yung sobrang high school talaga, ang sobrang saya natin. Isipin mo, araw-araw tayong magkakasama. Tsaka sa personally lang, hindi ko nila lahat kasi meron siguro iba dyan. Pero lahat tayo parang, hindi naman tayo nag-peak, pero yung samahan ng high school friends sa college friends iba. Hindi ko alam bakit, pero sobrang iba para sa akin. Sobrang solid. Tapos di ba, araw-araw tayo magkakasama. Tapos ngayon, sobrang kailangan natin iset
Ayun yung masakit. Di ba napanood mo ba yung Naruto? Nanonood ka ng Mhm. Naruto, di ba? Sino paboritong character mo? Mm. Si Choji. Yun, maganda yung nagiging butterfly, no? Pero anyway, si Choji yata yung nagsabi nun. Sabi yata niya, Ayos ba? Ito yung matanda na sila. Mm. Nagkita-kita sila si Shikamaru tsaka si sino ba yung cap-team nila? Si Ino ba? Ino. Si Ino. Si Ino. Ino. Ayun, nagkita-kita sila. Malaki na sila. Sabi nila, hindi daw nila na-realize na gano'n sila kaswerte kasi dati, yung parang trabaho nila is magkita-kita sila araw-araw. Pero nung lumaki sila, ang hirap nang magsama-sama, kailangan pa nilang ini-schedule. Mm. So parang Lalim na. Di ba? Parang naisip ko lang bigla, parang tayo ganun, magpo-podcast tayo, di ba? Kailangan set ng schedule pa. Instead na dati, araw-araw, papasok lang tayo. Magkakasama na tayo. Sobrang busy na ng buhay. Magiging busy yung buhay, kaya feeling ko sa third year at fourth year nyo, doon kayo magseryoso, no? Pero actually, hindi, huwag na kayo mag-aral. Huwag kayo mag-aral mag third year at fourth year kayo. Gumibig lang kayo. Pero, ayun nga, no, syempre, may mga goals rin tayo sa buhay. Kung yung mga gusto maging scholar, ganito, ganyan, kailangan nyo achieve yan. Lalo na't makakatulong kayo sa magulang nyo. Pero, yung point kasi dito ni Poch, parang, yung high school talaga, iba talaga yung samahan dyan eh. Iba talaga yung parang sobrang saya talaga. Tapos, ayun kasi yung period of time. Kung, syempre, hindi naman lahat, pero yan yung period of time na hindi ka masyado mamproblema. Kasi nga, pinag-uusapan nga natin dito, diba, transitioning to adulthood. Hindi ka masyadong maraming responsibilities. Wala ka pa masyadong responsibilities. Totoo, nag-aaral ka lang, no? Hindi pa gaanon karami kumpara kapag, didiscuss nga natin, pag college ka na, at saka pag working ka na. So, yung burden is less kapag high school ka. Unlike yung, diba? So, kaya, mas kaya yung tip ko dyan siguro pagka third year ka, siguro. Kasi dun third year, parang ako sa akin talaga. Medyo nag-aral ako, pero hindi naman talaga. Nag-enjoy lang talaga ako. Lagi ko silang kasama, maalis ako. Lagi tayong ginagabi. Tapos fourth year siguro, doon ka nalang magseryoso ng onte. Kasi kailangan mo talaga, legit. Kasi kung gusto mo makapasok sa gusto mong college na papasukan, talagang kailangan mo mag-aral ng onte. Regarding dun sa, ngayon kasi diba K-12 na yun sa atin. So baka yung sa kanila ngayon 11th grade pati 12th grade na. Hindi na siya third year high school pati fourth year high school. Sabihin na lang natin na junior at senior. Yeah. So 9 and 10. 9 and 10. Grades 9 and 10 kasi may 11, 12 na eh. So yun nga. So hindi para ba sa amin 11 at 12? Hindi, dagdag yun eh. So yung 9 grade third year, tapos yung 10 fourth year. Tapos yung 11, 12 college na tayo nun eh. Pero sa kanila 11 and 12 extra. Pero nasa high school ka pa rin, di ba? Oo. Okay. Pero yung sa atin nga, third year yung 9, 10. Okay. Pero nga, yun nga, no? Masaya siya kasi hindi ka masyadong nababurden. At meron ka talagang time sa sarili mo to enjoy. Kasi not as much pa yung iisipin mo. Kaya siguro, may tropa ka na, nagkikita-kita kayo na walang masyadong, alam mo yun, iniisip kinabukasan. Kung hindi pumasok ka lang. Ayun. Sobrang saya. Oh. Sobrang saya. Pero sa akin siguro, wag ka, lalo na pagka nasa last year mo na ikaw, pag transitioning ka na sa college, siguro, wag ka masyadong ma-stress. Kasi di ba may mga iba, kunwari, si Sherwin, alam niya na kung anong gusto niya. Alam mo kung anong gusto mo, di ba? So dati pa. Tapos may mga friends rin ako na alam nila kung anong gusto nila. So ako yung taong hindi ko alam kung ano yung gusto ko. Sobrang nasa-stress ako kasi ba't sila alam nila, di ba? Ba't sila alam nila yung gusto nila, ba't ako hindi ko pa rin alam yung gusto ko. So nasa-stress ako kahit nga sa school, hindi ko alam kung saan ko gusto pumunta eh. So siguro feeling ko, na ngayon na mas tumanda na ako, hindi lang pala yung mga high school students yung nakaka feel nun. Kasi kahit ngayon matanda na ako, ganun pa rin yung nararamdaman ko eh. Tsaka sa marami kong taong nakilala, marami talagang ganun. So wag kang masyadong ma-stress sa sarili mo kung hindi mo alam kung anong gusto mong gawin.
Kasi sobrang bata mo pa naman eh. Okay lang yan. Tsaka, okay lang mag-try. Diba? Kasi sa lahat naman talaga, as sadly as it sounds, may mga tao talagang parang hindi mo talaga makita yung passion mo hanggang later on in life, diba? So, wag ka masyadong masa-stress. Hindi ba weird na yung sistema natin is ini-incorporate na mahanap natin yung gusto natin agad. early as 17, 18, 19. Diba ang weird? Which is hindi pa nga 1/3 ng buhay. Tapos hindi pa parang fully develop utak natin. Hindi. Ang dami pa nating hindi alam. Ang dami pa nating tingin ba natin itong pipiliin natin may mga may market ng trabaho. Itong pipiliin natin tingin ba natin practical na gagastusin mo ganito para makuha yung gantong amount o nasa maling lugar lang tayo. Hindi ko alam pero minsan yung mga pangarap natin kapag mas mature na tayo, mas naiintindihan na natin yung mundo. Hindi natin pipiliin kasi alam natin hindi practical. Pero ayun nga, since required tayo na, hindi man required pero yun yung panahon na pipili ka kung anong gusto mo. Sinasabi mo ba yan in your own experience? Oo. Kasi personally, ako nagpiloto ako. So malaki nilabas ng magulang ko. Para alam nila. So totoo lang, nag-start ako mag-flying 17 years old. So ilang taon na ako, 26 years old. Pero yung ininvest namin, o kung ganun mo titignan yung investment mo na pinang-aral, hindi pa nababalik yun. Isang dekada ka na. Kasi nga, siguro, kasalanan ko na hindi ako magaling, hindi ako masipag. Siguro personal problem yun. Hindi naman lahat siguro katulad ko yung experience sa aviation. Pero kasi marami akong kilala. Marami akong friends na ganun rin yung experience. Kasi nga, ganun nga yung sistema. Ganun yung market ng piloto dito. So ang point ko dito is kung alam ko yan noon, at saka ganito na ako mag-isip noon, sabihin ko, sige, na lang. Kuha lang ako ng trabahong in demand, which is siguro computer engineering, mag-aral na lang ako mag-code. Tapos yung passion ko siya, bakit hindi lang ako kumuha ng lisensya habang pinag-aaral ko yung sarili ko kaysa i-burden ko yung magulang ko na ganito lang tuition. Pwede naman kung magpalipad ng aeroplano na hindi commercial, di ba? Hindi ko naman kailangan maging airliner. Kung pangarap ko lang naman is maging piloto, pwede ko siya ma-achieve. Maganda naman yung mga pinagsasabi mo, di ba? Totoo. Sana. Tsaka yung tsaka di ba? Ayun nga sa early stages, di ba? Hindi mo naman talaga alam, lalo na pag early stages pa lang. Okay lang kahit hindi mo alam yung passion mo. Kasi minsan kahit yung mga tao alam yung passion nila, kunyari di ba, kunyari alam nila yung passion nila, pero may mga tao kasing yun, parang may idea, kasi hindi naman nila, obviously, hindi pa nila nagagawa yung trabaho. Meron lang silang idea sa utak nila na, ito, kwento ko na lang sa akin para mas relatable. Kunwari ako, tama. Kunwari sa Navy, di ba? Dati gusto ko maging sundalo, kunyari. Di ba? Gusto na nalaman ko, sabi ko, actually gusto ko mag-Navy, parang cool ang datingan niya. So yun, ginawa ko kasi yun yung gusto ko eh. Ginawa ko. Tapos sinundon na ako, hindi ko naman nagustuhan. Kasi nga yung idea ng Navy sa utak ko iba sa reality na nangyari. So may mangyayari talaga na times na passionate ka sa bagay na to dahil sa idea mo, pero pag pumunta ka dun, yung reality ng idea mo hindi nagpapantay, hindi siya nagre-reflect, 'di ba? So okay lang talaga mag-try ng try hanggang malaman mo yung gusto mo. Kasi iba yung reality sa perception lang. Maganda yung sinabi mo, no? Sa tingin ko doon ako nagkamali. Naparealize mo na naalala ko na kung saan ako nagkamali at naparealize mo na kung saan ako nagkamali. Kasi feeling ko nagkamali ako sa part na end ko na mag-research about dun sa papasukin ko. So, ako hindi talaga ako nag-research eh. Like, alam ko lang kung anong gusto ko, sinundan ko lang yung puso ko. Alam mo yun, minsan hindi talaga lagi sinusundan yung puso. Minsan kailangan pag-isipan yung mga bagay-bagay. So, suggest ko dun sa mga magta-transition from high school to college, pipili ng mga courses nila. Research kayo.
madali na mag-research ngayon. May internet. Tingnan nyo kung kamusta bigayan. Kamusta yung accept rate magkakuha ng trabaho. Kung magkano kikitain. Actually, minsan naman, ito mga pinagsasabi ko naman, di lahat pera. Like, kung hindi mo naman inisip yung problema, gusto mo talagang gawin, go for it, di ba? Yun lang kanina. Yung para sa akin lang kasi, personal experience, gusto kong makatulong sa mga, alam mo yun, nag-iisip rin ng, baka ayaw ko matulad sa mga, alam mo yun, pag andun ka na, tapos, parang hindi pala to, di ba? Sayang naman. Pero yun nga, research ka. Gusto mo man o hindi, kahit passionate ka, try mo lang mag-research. Kung passionate ka, tapos nag-research ka, mas magugustuhan mo pa, di ba? Pero, yun nga, para makaiwas ng onting problema in the future, research ka dun sa papasukin mo. Kasi isipin mo, pag pinili mo yan, spend ka ng 4 years dyan or kung ilan mang years, diba? Tapos at the end of the day, hindi mo pala gusto. Sayang yung oras. Yung iba naman, gagawin mo ng 4 years yan dahil ginawa mo na, dahil pinag-asusan mo na, ito na lang gagawin ko kahit di ko gusto for the rest of your life. Diba? So yeah, okay lang talaga mag-try. Tsaka, wag ka nang siguro ma-stress sa mga calling, di ba? Yung mga calling. Kailangan ko malaman yung calling ko. Kailangan ko malaman yung passion ko. Wag ka na siguro ma-stress. Japanese term dun eh. Ewan ko narinig mo na. Ikigai? Sino nakarinig sa inyo? Sino nakarinig dyan sa inyo? Nasakop tayo na sobrang tagal eh. Wala pa natutunan na ako salita nila. Ikigai. Tagalin na lang at tapos sa Pilipinas. Paano sabi? Ikigai. I-K-E-G-A-I ata. Parang paano yun i-pronounce in Japanese? Ikigai. Siguro, Ikigai. Ewan ko di ba ako hapon? Tatanong mo ako, Pinoy ako. Ewan ko, pero ang ibig sabihin nun, parang ano lang yun, parang Ikigai. Parang gusto mo yung ginagawa mo. Parang masaya ka sa ginagawa mo. Yung trabaho mo is passion mo. So lahat ng mga tao, hinahanap nila yung Ikigai nila. Meron akong office mate. Quick short story lang. Driver siya ngayon sa office. Tapos, nagtrabaho siya sa call center, nagtrabaho siya sa BMI? BMI ba? Mm-hmm. Hindi BMI, no? BMI, yung laptop? MSI? Hindi. Tama ba? Yung laptop na, mostly laptop siya eh. IMB o BMI? IMB? IBM. IBM. Tama. Natawa lang ako kasi ano pinagsasabi ko eh. IBM. So, dati siya nagtatrabaho doon, tapos dati siya sa smart trainer siya. Pero, sinasabi niya sa akin, ikigai niya talaga is to drive. Hindi man malaki yung binabayad, pero enjoy niya na talaga. So, makita mo sa kanya na, ang pagdadrive, di ba? Hindi siya tinitingnan ng society na, parang big, siya, magandang trabaho. Wala sa Pilipinas kasi hindi naman ganun laki kitaan, di ba? Pero siya, wala siyang pakialam doon kasi passion niya yun. Mahilig siya mag-drive. So, nag-i-enjoy siya. So, nakakatuwa siya. Nakakatuwa siya kasama. Ikigai. Kasi lagi niya sasabi, sarap mag-drive. Sarap mag-ikigai. So, ayun. Kailangan natin. Napag-naanap niya yung ikigai niyo. Sarap. Hanapin na lang natin yung ikigai natin. Diba? Pero, yun lang naman. So, bottom line, siguro wag tayo ma-stress. Wag tayo masyado ma-stress na hindi natin alam, lalo na sa mga early stages of life. So, in general? In general, no? So, pasok natin. Ayun na nga, kung pumunta ka na ng workforce, di ba? Ayun na, medyo may datingan ka na. Meron ka ng... Tagay mo na natin unti yung college. Kung ano nangyari sa college. Oh, sige. Kasi nandun ka na. Ano pa ba nangyayari sa college? Well, ngayon kasi, ang difference lang naman ng high school tsaka college, personally, for me, is high school, natuto kang maging, tinutrain ka, tinuturuan ka maging masipag para gawin yung mga kung ano nung kailangan mo gawin, assignment mo, project mo. So, pinaprepare ka pagdating sa college. Kasi ang college, mas specific na yung tinuturo sa'yo. Kung anong gagawin mo. Mas maraming stake, no? Pag college. So, ayun, pag college naman, mas marami na rin responsibilities mo. Kasi mostly, malayo ka na sa parents mo. Kailangan mo naalagaan sarili mo. Iba sa atin. Madalas ganyan. Mapapalayo ka na. Kasi syempre, yung high school, minsan sa lokal nyo lang, barangay nyo lang. Minsan sa city nyo lang. Pero pag college, lalo pag yung mga taga-probinsya, pangarap nila sa Manila, malayo na. So, kaya ako gusto ko i-tackle kasi nagbabago yung dynamics eh. Okay. From high school na medyo dependent ka pa, transitioning to medyo independent ka na. Diba? Ang ganda. So, pag college ka, kapag malayo ka sa pamilya mo, ikaw na maglo-laundry.
ikaw nagagawa ng laundry mo. Yun. Diba? Karamihan sa atin, bago yun. Kapag kain, wala na maghahanda ng pagkain mo. Ikaw nang maghahanap ngayon ng pagkain mo kung saan mura ang pares, kung saan masarap ang pares, hanap ka ngayon. Kasi, diba, bili ka ng hotdog. Yan. Diba? So, yung mga nangyayari pag college ka na transitioning na may mga tinuturuan ka ng buhay na to make decisions for yourself. Diba? Yun. Kung kailan ka maglo-laundry, pag tamad ka, di wala kang laundry. Wala kang brief next day. Diba? Ikaw yun, mapasok ka walang brief. O pa ngayon, kung tinatamad ka kumain, ngayon papayat ka sa college kasi tamad ka maghanap ng kakainan eh. So, komando ka na komando. Ayun na nga eh. Small decision making na malaki epekto in the long run. So, natuturuan tayo ng mga ganong bagay sa college, diba? Kayo ba, mayroon ba kayong malaking transition by Sarah, Poch, na from high school na yung college kayo, malaking nagbago? Meron ba kayong ganong scenario? Sa akin, academically, independent na. Kasi sa college, parang wala nang pakialam sa'yo kung magpasa ka man ng requirements o hindi. Ay. Diba? Tama. Parang dependent na sila kung magpasa ka man o hindi. Yun. May grade ka o pag nagpasa ka. Pag wala, okay lang. O may paki sa'yo. Independent yung nila. Diba? Tama siya, hindi ko naisip yun Totoo. Ang point niya kasi pag high school ka, 'di ba, paparusahan ka? Hindi ka nagpasa ng assignment. Pero pag college ka siguro, ikaw yung maumay sa sarili mo pag wala. Kunyari, sure win, ba't wala kang assignment? Anong ginawa mo? Yan, pipilitin ka pa, tatanungin ka pa isa-isa niyan kung bakit di ka nagpasa ng assignment. Pero sa college, pag wala ka, okay, pwede wala. So, less guidance nga. Ikaw na kumukurbada dito ng path mo, no? More so, adulthood. Responsibility, no? Pero tama nga yung sinabi mo una, di ba? Na inahasa tayo sa high school na maging responsible. So, pag graduate mo, gamitin mo na yun pag sa college mo na. Low-key. Para sa akin, mas importante yung high school sa college. Pero, sa school especially. Kasi, para sa akin, fundamentally, dun ka i-build yung yung pagkatao mo. Doon ka i-mold. Kasi unang-una sa lahat, mas matagal doon mo mabibuild yung fundamentals. Sabihin mo. Pero ang ibig ko sabihin. Kala ko yung sasabihin mo. Ang dami yung fundamentals. Medyo lalabas low IQ ko pag hinabi ko yun. Pero yun yung gusto ko sabihin eh. Kailangan mo ingat pag nag-podcast ka sa mga sinasabi mo. Wala lang yung mga tao. Iba sasabihin. Sasabihin ito. Pero ako naman kasi di ako masyado makarelate dyan kasi iba yung experience ko from high school. Gumawa ako nag-jump ako agad sa workforce. Nga pala. So sige, yung natin patagalin yung college. So pero yun nga. So sige, sabihin na lang natin na yun nga, di ba? Sabihin na natin high school, tapos naging college, tapos punta ka na sa workforce. So mga sinasabi nyo nga, nag-entail dyan yung maturing. Ang maturing ng isang tao. Pag-usapan natin ng maturing. Katulad nga ng sinabi ni Agbay, ni Bay. Sabi niya kanina na yung responsibility mas nasa sa'yo na pagka tumanda ka kasi wala nang sasabi sa'yo na uy, ganito, gawin mo yan. Kasi diba, matanda ka na, dapat alam mo na yan, dapat naka-instill na yan sa'yo kasi nag-high school ka na. Sabi mo nga, doon nabibuild yung foundation. So, dapat naka-instill na yan sa'yo. Pero pag college ka na, doon mo naman makikita yung iba-ibang tao eh. Like, totoo, kung madali ka ma-peer pressure, madadala ka talaga sa grupong gumagawa nito, sa grupong gumagawa niyan. Kasi iba-ibang tao na eh. Hindi na galing sa, di ka na doon sa high school lang na, no? Siyempre, mas ma-introduce ka sa mas matatandang tao, mas matatagal na sa college, mas maraming experience, mas maraming alam, mas maraming kalokohan. So, doon matitest talaga yung pagkatao mo eh. Sa college. Totoo. Doon talaga matitest yung mga yung mga paniniwala mo sa buhay. So, ayun. At saka, sa maturing talaga, kasama talaga doon, parang yung being responsible ka ba? Yung responsibility ba? Ayos ba yun? Kasi may nabasa ako, sabi nung sa book, the day you graduate from childhood to adulthood is the day you take full responsibility for your life.
'Di ba? So dapat talaga take 100 responsibility ka sa buhay mo 100%. Natutunan ko yun eh. Kasi nung natutunan ko yun, Bes, yung kasi ang maganda sa buhay, ikaw yung dapat kung responsible ka, 'di ba? Ikaw ang nag-handle kung anong gagawin. Tapos ikaw sa'yo nakabahala kung paano mag-react. Tapos ikaw nakabahala kung paano ka mag-respond sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. 'Di ba? So ayun yung maganda doon. Tapos yung natutunan ko yung hindi na ako nag-point fingers. Mas naging masaya ako. Mas naging masaya ako kasi hindi na ako nag-expect sa ibang tao. Tsaka kung paano ako mag-receive sa kanila. So mga sinasabi mo, iba na yung isip ko. Parang, sige, siguro ako na lang. Parang ganun. Hindi na ako masyado nag-expect. Sa mga sinasabi mo, nag-agree ako kasi experience ko, babawasan yung anxiety ko sa mga bagay-bagay. Lalo na pag full responsibility. I take full responsibility with the things happening to my life. Pag yan talaga, mga problema hindi mo tinakasan, anxiety mo bababa. Kasi problema, kailangan talaga inaharap, hindi tinatakasan. Otherwise, habulin ka lang yan ng habulin, dadagdag yan. Pero yun nga, no, pag adult ka na, mga bagay ganyan eh, kailangan mo talagang harapin. Ito, dapat stand tall ka lang, di ba? Oo, well, pagsubok yan. Diba? Wala tayong, dapat ang mindset is, kailangan mo harapin. Kailangan mo labanan. Meron ako joke sa'yo. Mag-stand tall ka. Ano yung joke mo? Kasi di ba, responsible ka eh. Stand tall ka. Anong tawag sa pusang matangkad? Ano? Meow Ming. Anyway, yung pagdating mo ng college, pagdating mo sa pagtanda mo sa nag-work ka na, ang mangyayari, parang yung transitioning dun mas mahirap, 'di ba? Mas mahirap na yung transitioning dun. Kasi ikaw na mostly may hawak lang responsibilities mo, diba? Kumpara sa pagiging college. Ito talaga, pag nagtatrabaho ka na, mas malala na. Hawak mo na lahat, diba? Huwag ka magsisisi, diba? Kasi eto nga, pag magsisisi ka ng sisi, hindi ka mag-grow up. Sabi mo nga, pag magsisisi ka ng magsisisi, hindi ka mag-reflect sa sarili mo. Ano ba yung nangyari? Ba't ganito, ganyan, diba? Pag walang reflection, panay deflection. Galing. Diba? Bars yun. Galing. Kasi pag wala ka reflection, para kang hindi ka talaga makaka-reflect, di mo maiisip sa sarili mo na bakit kaya naging ganito? Pag lagi mong nadadama yung iba, magde-deflect ka, hindi ka nakakahanap ng solution. Tapos pag walang solution, syempre, pag wala kang mali, paano mong iibahin ng tama kung tama na? Syempre, hindi mo naman iibahin ng tama. So first step is to recognize. Recognize mo. Huwag ka mag-point fingers. Hanap ka ng solution. Kasi pag di ka naghahanap ng solution, di mo maalam kung may problema. So ito nga, no? So magpakabait ka. Di ba? So ito nga, no? Pagdating mo ng college, pagkatapos mo ng college, nag-work ka na. Di ba? Tingin mo mga mangyayari sa mga bagay-bagay? Ano na? Ano na mangyayari sa mga bagay-bagay? Pag nag-work ka na. Pag nag-work ka na. Ayun nga, mas kailangan mag-stand tall ka na sa sarili mo. Kailangan alam mo na yung sarili mo. Kailangan na yun, ayun lang talaga yung full responsibility lang talaga. Ang sa akin, pinagkaiba lang ng bata sa matanda ay hindi age. Yung ano lang ba? Yung accountability mo lang tsaka yung responsibility mo. Kasi di ba may mga ibang tao tayo, parang tanda mo na. Kasi di ba kung paano nila buhatin yung sarili, paano nila i-present yung sarili nila, di ba? So para sa akin ganun. Kasi pagdating sa point na yun, no, most likely wala ka nang pwedeng bagsakan. Lalo na kapag iba sa atin nagtatrabaho sa ibang bansa. 'Di ba? Papasok na dyan yung OFW, no? Tapos almost 100% ng nangyayari sa buhay mo, decision mo na. 'Di ba? Tsaka talaga
Kailangan talaga wag kang magsisisi-sisi ng tao kasi more happy ka pagka less attention sa people yung binibigay mo. Just nag-focus ka sa sarili mo. So, sa adulthood, no? Pag nag-work ka na, blessing and curse yung yung pagkakaroon ng sariling say sa buhay mo. Blessing siya kasi pwede mo nang gawin kung kahit anong gusto mo, kahit mga weird na bagay. Pwede mo nang gawin kahit mga kakaiba talaga. Kahit wala lang say yung mga tao sa paligid mo kasi buhay mo yan. At nasa tamang edad ka na. Ngayon, curse siya kasi kung anong gawin mo, ikaw ngayon, nasasalo ng problema, balik dyan. Kung may problema, kung mag-backfire, kailangan mo yan harapin, di ba? So, may mga ganun na both blessing siya, tapos curse rin siya at the same time. Pero, yeah, it's nice. It's part of life. Di ba? Eventually, you have to be on your own. Di ba? Mga eagle nga, di ba, nilalaglag sa nest para lumipad. Otherwise, doon na sila, papakain na sila, papakain. Di ba? So, yun. Meron din naman, meron rin tayong, parang sense of, paano ba sabihin na, makakuha ka rin ng satisfaction kapag ginawa mo yung bagay na sarili mo, tapos nag-earn ka na sa sarili mo. Meron rin sense of satisfaction doon na matatanggap. So, hindi naman really, bad at all. So, may pros and cons ang pagiging adult, di ba? Yun nga. You can do whatever you want, di ba? May choice ka. Hindi na yung lalabas ka ng gabi, papagalitan ka, di ba? Pwede ka na umuwi kahit anong oras kung anong gusto mo. Di ba? Basta magpakabait ka, no? Yun lang. Lagi yun, constant. Mabait ka ba? Ako, hindi naman ako, menace to society. Naman ako, ginagampanan ko naman yung mga kailangan gawin. Pero, hindi ako anghel. Siyempre. Ikaw ba, mabait ka? Oo, mabait ako. Pero, anong tawag sa mabait na fruit? Kasi feeling, gusto kong parang wala kang energy ngayon. Gusto lang kita pasayahin. Mabait na fruit? So, nagjo-joke ka ulit? Anong tawag sa mabait na fruit? Anong tawag sa mabait na fruit? Eddie, very good. So moving forward, pag matanda ka na, anong iisipin mo na Hindi, gusto lang kita masahin kasi parang wala kang energy ngayon eh. Thank you. Pero yun nga, adult ka na. Kumikita ka na ng pera. Ng sarili mo. So yung iba sa atin, mahanap ng mga iba-ibang paraan para kumita ng pera. Yan si Sarah, kasama natin, may side hustle siya. Diba? May mga side hustles na gano'n. Kasi, papansin mo habang tumatanda ka, mas naging importante sa iyo yung pera. Tama. Along the way, pag more independent ka, mas importante yung pera. Kapag high school ka, may 100 ka, boy ka na. Pag uwi mo, may pagkain naman eh. Diba? 100 lang bawal mo, makapag-computer, makapag-dota ka pa, makakain ka pa ng lunch. Pero pag adult ka na, pag may 100 ka sa bulsa, matakot ka na. Kasi 3 beses ka kakain, 100 lang pera mo. Sino magbibigay sa'yo ng pera, diba? So, yun nga, naghanap yung mga tao na iba-ibang side hustles. So, si Sarah, personally, nagbibenta siya ng, anong ginagawa mo, Sarah, sa side hustle? Resell ng sapatos. And yun nga, going din sa sinabi mo. Kasi syempre, pag tumatanda ka na and may trabaho ka na, dumanagdag rin yung responsibilities natin sa family, responsibilities sa sarili, bills, nandun na rin. Kaya yun, kailangan magkaroon ng iba't ibang ways para kumita ng pera. Tsaka kailangan may goal ka, no? Importante. Kasi ang hirap pagka wala kang goal. Wala kang mapupuntahan. Kasi ang goal kasi dapat, feeling ko, ang goal dapat hinahanap mo eh. Kasi pag di mo hinahanap ang goal mo, hindi mo makikita. Oo naman. Diba? Kung wala kang mapa ng goal, hindi mo makakamit. Pero yun nga, nabanggit si Sarah na yung bills, kailangan na. Tapos biglang sobrang importante ng mga IDs. Yung mga nag-a-apply ng unang trabaho, sobrang daming kailangan na requirements. Ewan ko lalo sa Pilipinas kahit anong trabaho dito, sobrang daming requirements. Parang ako ni-required ako ng 5 IDs o 4 sa trabaho ko. Wala ako nun kahit isa. So isipin mo na lang, no? Parang 1 buwan ko yun pinagkukuha. Tapos naglabas ka ng sarili mong pera, pagkukuhain mo. Merong sense of accomplishment after. Pero yung point nga is, daming pwede ituro sa school na hindi mo naman alam na
kakailanganin later on in life. Mga bagay-bagay. So, yun nga, no? Mas maraming Yeah, responsibilities. so yun nga, so sa sinabi ko ngayon sa goal, parang kailangan mo talaga hinahanap yung goal mo. Tsaka kwento ko yung sa akin, nagkaroon akong goal, tapos na-commit, nakuha ko. Tapos yung sinasabi mo nga sense of accomplishment, sobrang saya ko. So, dati, before ako mag-work, gusto ko talagang maging milyonaryo. Diba? Gusto ko maging milyonaryo. Tapos, ayun, yung goal ko talaga, sana magkaroon ako ng 1 million peso. Yung 1 million pesos gusto kong makamit. So, anong ginawa? Andito. Nasa US ka Nasa na? US na ako nun. Nasa US na ako nun. Tapos, Baka makakuha ng 1M sa Pinas. hindi, pero yun nga, di ba? Pag trabaho ka lang So, 5 taon yun sa nga. Pinas, wala ka pa rin 1M So, eh. yun nga. Kahit na, ayun, nawala tuloy ako. So, yun nga, di ba? May goal ako. Alam ko yung gusto kong makuha. So, ginawa ko. Kasi, ginawa ko, nakabasa ako ng libro, di ba? Nakabasa ako. So sabi sa libro, parang you will never change your life until you change something you do daily. Kasi makikita mo yung mga maliliit na yung changes talaga sa isang tao, makikita mo sa everyday routine ng tao. So ginawa ko, tinry ko yun. Nirelate ko siya sa pera. Sabi ko, sige, maglilist ako ng every penny na suspend ko para alam ko kung saan ako nagagastos, para mas ma-optimize ko pang paano ko mag-save at mag-invest. So long story short, in siguro 22 years old ako, dun ko nagkaroon ako ng 1 million in peso. Diba? Tapos, yun, natutunan ko lang na lalo na sa goal, dapat talaga yung success is nasa daily routine mo. Doon mo talaga makukuha yung success. Tsaka kailangan wag kang hangout sa mga negative na tao. Kailangan mga positive na tao yung mga surround sa'yo. Kasi dati pinagtatawa na ako ng mga ibang kaibigan. Sabi nila, ano ba yan? Lahat ng binibili mo, nililista mo sa notes mo. Diba? Parang weird. Pero yun, okay lang. Tapos yung nagawa ko yung goal ko, nagulat na lang sila. Diba? So, pinapalamos mo dito is talagang kung may goal ka, tapos committed ka. Oo. Talagang makakamit mo yung gusto mo, no? Dapat talaga consistent ka. Consistency is key. Tsaka kailangan alam mo yung gusto mong mangyari. Diba? So, kung gusto nyo na lang yumaman bigla, bili na lang kayo ng NFT ko. Papayamanin ko. Yung doon pala bumabagsak so, yun. ayun na nga, diba? Kung gusto nyo mo yumaman bigla, bigyan kayo ng isang week, bili kayo ng NFT kayo. Oo, pwede naman. Manood kayo ng podcast. Goodnights.com. Bili nyo yung NFT namin. Daming soon yan, sa sinabi ni Poch, yung mga nag-list, pag adulting ka, feeling ko yun yung isa sa mga hindi ginagawa ng mga tao. Ngayon na, sumusi sa mga kaibigan ko rin, mga kilala ko, hindi sila naglilista ng kung ano ginagastos nila. Pero it makes a big difference kapag nilista mo yung mga ginagastos mo on a daily. Kasi may kita mo ano ginagasos mo, pagkain mo, ganito. Lalo ka nagiging self-aware. Lalo mo nakikita, ito na pala, hindi ko alam. Diba? Kunwari, subscriptions, fuck, meron pala akong Amazon Prime, hindi ko naman ginagamit. Meron pala akong ganito, ganyan. So, makikita mo talaga yung mga expenses mo. Tsaka, sa usapang goal at success, ang pinakamagandang nabasa ko, is sabi sa text, success is not something you pursue. Success is something you become. Diba? So ayun, sobrang nagagandahan ako sa sinabi niya. Sa inyo ba? Ano ba kayo? Pati Sherwin. Kaya sige, Poch, diba yung goal niya or yung achievement niya is yung magkaroon ng 1M sa Pilipinas in peso. Kayo, ano ba yung mga na-achieve niyo so far? Tawa ako kasi na-achieve ko so far na talagang anyway, it can be big or small. anyway, it can be big or small. Wala pa akong, siguro hindi ko alam at the moment, pero kunyari, yung bago mong yung bago mong
Ano ba dito? Yung kainan niya. Nagulat nga ako dun eh. Well, yung siguro yung tumira ako ng 5 araw sa kalsada. Well, alam kong kaya ko, alam kong gusto survive. Actually, not to survive, but to strive. Parang gusto ko, nandun ako, hindi ako namamalimos. Gusto ko, andun ako, pero kasi kaya ko. Kasi nakakatrabaho ako. Ayun yung gusto ko pakita dun na parang sa buhay, kahit na ikaw yung sa pinakamababang posisyon ka, pag nag-try ka at naghanap ka ng diskarte at nagtrabaho ka, makakangat-angat ka nun. Parang, sa totoo lang, nung nandun ako, parang naka 500 a day ako sa kalsada eh. Damn. Which is mas malaki pa ng kinikita ko kaysa nasa bahay ako. Kasi wala akong trabaho nun eh. So isipin mo, sa kalsada ako, mas na-challenge ako. Kung makikita ako ng 500 a day, mas malaki pa sa mga sweldo ng mga iba nasa. Nagtatrabaho ako 3 hours lang. Yung one day, naglalako ako ng buko nung time na yun. So isipin mo, 3 oras ka na trabaho, 500. Malaki yun sa Pinas ha. Sobrang laki nun sa Pinas. Tsaka kunyari, di ba, parang yung siguro sa success sa mga goals mo, Sherwin, kunyari, nagbubuhat ka, di ba, yung mga personal best mo, siguro next month, max ko to, ima-max ko to. Yung mga ganun ba? Pag wala ka nun, parang hindi mo makikita. Totoo naman. So, yung mga ganong bagay nga, kailangan talaga ilista mo, alamin mo sa isip mo na kaya mo. First thing is to recognize and accept it, di ba? Yung mga goals mo sa buhay. Importante yun, sobra. Tama ka. So, meron akong book nga na parang gano'n rin na How to Get Rich. Yung parang yung title ng book. Parang gano'n yung title ng book. How to Think and Grow Rich. Andiyan yung book eh. So, parang unang chapter dun is to visualize. Nabasa ko rin yun Diba? To visualize. Sobrang importante. Pag hindi mo visualize, wala kang pupuntahan. Hindi ka alam sa pupunta, maliligaw ka. So, totoo yung sinabi mo. Pero yun nga, gusto ko lang ipasok to. Gaano ka-importante ang pera sa pagiging adult? Gaano siya kalaking impact? Tingin mo ba sobrang laki ng impact ng pera sa pagiging adult? Oo naman. Hindi naman kailangan. Kasi, aminin na natin, kailangan talaga, hindi naman tayong papakainin ng love. Di ba? Kailangan ang talaga, passion. Hindi tayo papakainin ng passion. So, may importante talagang ang pera. Lalo na pag tumanda ka. Tingin mo, sabi mo, importante, pera. Which is, alam naman natin siguro lahat na importante ang pera. Pero yung, pagkuha niya, tingin mo, pagkuha ng pera, gaano ka dapat, kasi minsan paano ko ba sabihin? Yung ibang tao kasi, yung pera, mundo nila. Pera. Tingin mo, ano yung optimal? Tama lang ba yung ganun? Na nabubuhay tayo sa mundo ng pera? O dapat may balance? O dapat, hindi, pera lang yan eh. Chill ka lang. At the end of the day nga, dapat talaga may balance. Di ba? Pero minsan, may mga times talaga sa buhay mo na kailangan mo ma-prioritize yung pera. Minsan, may mga nasa stages ka na buhay mo na kailangan mo i-prioritize yung social life mo or yung family mo. So, balance siguro. So, dapat tingnan mo rin yung health mo, physically, mentally, health mo, emotionally. Dapat yan covered. Pero, actually, napakalaki ng play ng pera sa mundo eh. Kung alam mo yun nga, balik ko na lang yung homeless ako. Wala akong pera nun, obviously. Tapos mukha akong madungis, ganyan. Habang naglalako ako ng buko, may mga working class na tao, mga nakabihis. Hindi nga nila tinitingnan sa mata pag binibentahan ko sila. Like, yung status mo sa buhay, nakadepende rin kung ano ka sa society, kung may kaya ka. Mga bumibili sa akin, mga wala rin. Well, hindi ko naman sila masisi kasi baka akala nila madumi yung binibenta ko. Diba? Yung kasi baka isipin lang. Pero yung, alam mo yun, yung pagtingin lang sa'yo, mawala parang feeling mo talaga na invisible ka. Ganun. Lalako ka, benta ka, porket madungis ka, porket hindi ka na titignan sa mata na sabihin, hindi, okay lang, ganun. Wala, as in, parang wala ka, parang multo ka. Hindi ka pinapansin.
So, mga ganung bagay. Sa usapang pera na, sa savings, gano'n ba importante magkaroon ng savings or investing? Ay, sobrang importante yan. Sobrang importante. Yung mga na-oversee ng mga tao eh. Sobrang importante. Especially yung mga, yun nga, di ba? Naging agent ako ng insurance. So, sobrang importante yung meron kang babagsakan kapag may suddenly emergencies. Kasi, personally, may nangyari sa amin eh. May nangyari sa amin, family ko. Ikwento ko na lang. Kasi, kaya believer rin ako ng insurance kasi dumating sa point na may nangyari sa tatay ko. Accident. Nawala kami insurance. Tapos, nag-lead siya sa problem financially. So, nadulas yung tatay ko. Nadulas siya. Tumama yung ulo niya sa ground. Sa lapag. Tapos, paralyzed siya. So, wala siyang magalaw sa buong katawan niya. Bunganga niya lang, pati mata niya. At least nakapagsalita siya. Yun yung magandang part nun. So, nasa Singapore ako nun. Nagbabakasyon ako. 1 month dapat ako. 1 week into my vacation. Biglang may tawag sa Pilipinas nga. Tapos sabi ng tita ko, huwag ka kakabahan ha. Huwag ka ganyan. Relax ka lang. Tapos yun na, sinabi niya. So, gulat na gulat ako. Tapos sabi niya, parang yung tatay ko daw, pinapauwi ako. Parang gusto ko makauwi. Ganito, ganyan. Sabi ko, next day, umuwi kami. Pagkita ko sa tatay ko, paralisado. Kasi mata niya lang gumagalaw, sasalita. Siya, pero pag mga ganong sitwasyon, kailangan mo lakasan yung sarili mo. Kailangan mo, kahit gusto mong maiyak, hindi ka pwedeng umiyak kasi kailangan mo bigyan ng lakas ng loob yung tao na yun. So, yun sabi ng tita ko, kaiyak, ganito ganyan ha, pag nandun ka. So, hindi umiyak. Pero masakit makita yung tao malapit sa'yo na gano'n. So, yung nangyari yun, financially, kailangan namin ibenta yung asset, which is condo, na sobrang namura. Hindi namin medyo na napilitan. Hindi namin paglaban yung presyo kasi kailangan namin. So yung point ko dito is pag wala kang emergency fund, which is yung wala kaming emergency fund doon na pang-opera kasi malaki yung gastos sa hospital eh. Wala rin kaming insurance. Kasi sabi mo may insurance ka, hindi mo kailangan gawin yung bagay na yun. At least meron ka pang asset. Yung asset mo nag-generate pa ng income. Mga ganung bagay, kailangan talaga naka-budget yung pera mo. Sobrang importante yun sa pagiging adult eh. Meron kang insurance, meron kang saving. Importante talaga yung magkaroon ng emergency fund, no? Sobra. Sinasabi nila, rule of thumb nila is 6 months of your salary is lagi nakasave sa bangko mo. So, yun ang rule of thumb ng maraming tao. 6 months of your salary na save sa bangko mo as your emergency funds. So, yun. Sinabi ni sino ba nagsabi nun? Si Gordon, hindi Gordon Ramsay. Basta yung kalbong Dave Ramsey, si Dave Wally Ramsey. Bayola? Si Dave Ramsey. Si Wally Bayola. Si Dave Ramsey, sinabi niya rin parang ganun. Pero, ayun nga, di ba, savings, may pros nga yun, di ba? Parang sobrang safe siya, tsaka kailangan mo ng emergency fund. Pero ang cons nun, di ba? Ang cons naman sabi ko nga ba eh. Ang cons naman pero ako kasi, gusto ko magkapera, di ba? Pag save ka ng save, mga Pilipino kasi, lagi yan, mag-ipon ka, ganyan. Wala kang masyadong pera eh, pagka ganyan. Hindi yung production mo ng pera, hindi mas tataas. Kasi ako, hindi ko naman magagawa yun, nakuha ko yung first million ko. Hindi naman agad ako makakuha ng ganun or aangat pa yun. Diba may time nga na nagawa na napunta sa 4 million pero hindi ko lang na-sell. Pero ang point ko lang, hindi siya hindi mag-grow pagka save ka lang ng save. Kasi pagka nag-save ka sa bank mo, ang liit ng dividends, di ba? Ang dividends mga siguro 0.1, 0.3%. 0.06. Diba? Yung mga ganyan ba? Kakainin ka lang ng inflation. Sabihin natin inflation. Kain ka talaga sa inflation. Inflation siguro yearly or kung ano man 2 to 3% dito. Ewan ko lang dyan. So pagka isipin mo nag-save ka lang ng save ng pera, wala kang magagawa. Pero mga importante nga dun, sabi mo, kailangan mo magkaroon ng emergency money. Pero kung gusto mo talagang yumaman at magkaroon ng mas maraming pera, kailangan mong mag-invest. Hindi na ako magtitips kasi hindi naman tayo financial advisor, pero try mo mag-research, mag-invest ka. Pwede ka naman magbigay ng advice na
di naman advice, pero pwede kang bigyan ng ideas kung saan pwede mag-invest. Saan ba? Kunwari, index fund, pinaka-safe siguro. Mag-research ka ng index fund, yung mga mutual funds. So, yung mga index funds kasi, ito yung parang pina-follow lang nila yung market. So, yung sabihin natin market mo, Nasdaq or S&P 500. So, S&P 500 parang ayun lang yung 500 top companies na nagtatakbo sa US. Sa US sa economy namin. Yung top 500. So, ang index fund, ginagawa niya, parang pina-follow lang nila yung parang minimimic lang nila yung market. So, kung booming yung market, tapos naka-invest ka dun, chances are, makakakuha ka ng kung aning percentage ng market. Sorry, sige. So, index fund, safe siya kasi pool of stocks siya, which is reliable. Known yung mga companies na to be stable and hindi volatile. Volatile is yung paggalaw ng merkado. So, pool of stocks siya na reliable. At saka, so isipin mo na lang, no? Hindi siya isang stock, hindi siya 500 siya. So, chances are yung movement is not as gradual siya. Pero at the same time, more safer. And pag din naman yung chart, no? Steady siya na umaangat. Unless, syempre may mga steady gold dip. Unless may mga pandemya, no? Na makaka-apekto. Pero maganda dito, passive siya. Talo niya inflation. Passive siya. Tsaka talo niya inflation. Di ba? Instead na mag-save ka lang namang save na yung bangko binibigay sila yung point something in percent lang. Ito at least, umaangat siya ng mas maigit pa sa inflation na 2 to 3%. Di ba? Yung index fund, literal. Tsaka maganda dito, hindi mo kailangan mag-research. Mag-research yung index fund ko. Maganda dito, kung wala ka naman talagang alam pa, hindi mo na kailangan mag-research. Hindi mo kailangan malaman kung anong market. Sila nang bahala. Sila na yung bahalang magbibigay ng, ito yung mga stocks, boom, 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 boom. Bibigay ka literal lang ng pera. Literal na mag-research ka lang na 1 hour kung ano yung index fund para may idea ka sa YouTube. Pag nabasa mo yun, naging okay sa'yo, invest ka na. Kaysa nasa bangko. Tapos ang maganda dun, di ba? Pwede mong may option na yung gain mo na pera, ini-invest mo ulit. Di nagmumultiply. Di ba? Ang tawag dun. Usapin natin yan, no? Gawa tayo ng episode na pinag-uusapan natin investment. Diba? Tapos may mga mutual, yung sinabi mo nga na index fund is hindi siya volatile. Pwede mong pasukan yung mutual funds na small caps, pwede mong mga large cap, di ba? So, siguro pag-usapan natin. Dive deep natin yan. Deeper siguro natin. Siguro pag-usapan natin yan next time. Pero hindi lang naman yan ng mga ways to invest. Meron rin nagtatry ng mga business, meron rin try ng mga kung ano-ano. Tulad nga ni Sarah, may side hustle siya, nag-resell siya, reseller. Tama. So, yun. Anong masasabi mo, Sarah, kung may side hustle, kasi sa ating apat ikaw yung talagang may experience sa side hustle. Anong masasabi mo sa mga nanonood sa atin? Side hustle kasi para sa akin, yun nga, yung kay Poch, yung parang 14 niya ngayon is yun sa investing, sa stocks and ganun. Yung sa side hustle kasi, para sa akin, kahit sino kaya gawin. Kaya para sa akin, importante rin yung pera kasi syempre, kailangan mo ng capital. As parang kahit anong business naman. Pero sa akin ng reselling or flipping ng sapatos or literal kahit ano is kaya gawin ng kahit sino. Literal sa shoe game dyan sa Pilipinas and dito. Literal men teenagers, high school. Sila yung gumagawa. Tapos yun, dun kumikita sila ng pera. May mga kilala rin ako na ganun. Kung willing ka, sabihin sa podcast, magkano kinikita mo sa side hustle mo na yan? Open ka. Yung off-side hustle lang, ang goal ko kasi every month at least may $2,000 ako in profit. Jesus Christ. So, ibig sabihin mo yung side hustle mo kumikita ng 100K sa Pilipinas. Grabe. So, yun yung beauty. Ayun yung beauty ng paghahanap ng isa pang source of income. No? Yeah. Which is sobrang importante sa pagiging adult. Yun yung pinag-uusapan natin dito, no? So, on top of may work ka pa, tapos may side hustle ka pa. Tama ba? Kasi parang mas free ka kumilos kaysa yun nasa rat race ka. Parang dun lang yung nakalock lang yung kung magkano pwede mong gastusin. Pag may side hustle ka, mas may freedom ka gumalaw, mas may freedom ka mag-venture ng iba't ibang businesses, mag-invest. Teka lang, napansin ko kasi mahilig ka sa sapatos eh. Pinasok mo ba talaga yan dahil mahilig ka sa sapatos na
marami kang knowledge dyan. Ganun ba? Kasi, yung una naman talaga bago mag-resell ng sapatos is hobby ko talaga. Parang gusto ko, natutuwa ako. Kaya mas natutuwa ako ngayon kasi nga yung hobby, naging business siya. So, I feel like ang daming tao na pwedeng gawing business. Yung mga mahilig sa sasakyan, yung mga, madami talaga. Na pwede po term natin yun? Kunwari, dutang-duta ka, pwede kang mag-boost. Yun. Pwede ka mag-streamer, no? Ang dami mong, yung mga ganyan. yung hobbies, ang dami mong pwedeng gawa ng pera. So, anong term nila sa Japanese doon sa sinasabi ni Sarah? Ikaragay. Best friend. Ano? Ikigai. Ikagay. So, siguro ikigai nga niya. Yun, Sarah yun. No? Tsaka ano Pero, pa, yun nga. Maganda yung sinabi. Tsaka isa pang tip natin sa mga hindi man investing, pero money tips lang ba? Mga credit card, na? Alam mo yan, kapatid. Dalahin natin yan next, sa sariling episode ng investing. Pero maganda yan, no? Maganda. Tara, I mean, hindi tayo both, di ba, financial advisor. Hindi tayo financial advisors. Pero may mga hacks tayong alam eh. Marami tayong alam na nagbabasa tayo libro. Oh. Nagbabasa tayo libro. Nag-search tayo online. Tapos, constantly tayo naghahanap ng ways to make money. Bakit hindi natin i-share? Ano diba? Kaya, sa teaser ba? Anong anong pinaka-basic na pwede nilang mabasa na libro para sa'yo? About money? About money, investing, mga ganyan ba? Kasi syempre, kailangan yan, mas yung nag-explain, mas knowledgeable. Para sa akin, hindi ko agad suggest magbasa ng libro about money. Para sa akin, gusto ko fundamentally, parang sinabi mo nga, kailangan yung nakafocus ka sa goal. So kung ako, sasuggest ako ng libro about, hindi siya financial book, pero for sure makakatulong financially, kung doon nila i-address yun, is Atomic Habits na libro. Yun, maganda sobrang, yun, no? Sobrang ma-improve yung buhay mo in general. At malalaman mo yung importance of compound small things na nag-a-add up leads to something big. So, pinapakita yun dun through efforts and everything. So, yun, Atomic Habits sasuggest ko. Sa akin ikaw naman, ba? Sa akin naman siguro kung financial, pinaka-basic mo siguro mababasa. Rich Dad, Poor Dad. Alam naman ng lahat yun. Diba? Tama. So okay, hindi siya masyadong nagda-dive sa numbers. Hindi siya masyadong sa mga balance sheet. Wala siyang mga ganun-ganun. Yung may habits. Pinapakita lang yung concept ng pera. Concept. Reality ng pera sa mundo. Kung paano mo. Kasi eye-opener, no? Oo, sobrang eye-opener. Ito yung pinaka-basic na pwede mong try mong basahin. Kasi siya, sobrang simple lang niya kung paano niya ginawa yung book. Ni-write yung book. Kasi ginawa niya numbers. Ginawa niya nung experience niya sa life na parang bata pa siya. So madali siya maintindihan eh. Hindi siya masyadong hindi siya masyadong mabusisi siya kung saan. Medyo madali siya i-grasp. Maganda nga yung book na yun. Nabasa niyo na ba yun, Sarah? By Rich Dad, Poor Dad? Ako hindi pa. Hindi ko ngayon ko lang nakinig yung... Sarah, yung kay Robert Kiyosaki. Yes, sir. So, ayun assignment mo, Agbay. Diba? So, sobrang lang siya. Assignment ka. Eye-opener yun. Alam ng lahat dapat yan. Pag hindi mo alam yan, baka naglalak ka na. Try mo. Pero since pinag-uusapan natin libro, no? Isama na natin sa adulthood yan. Pagpapasok ng adult. Kasi ako, as friend personally, yung bata ako, hindi ko babasa ng libro. As in, hindi talaga ako alam mo yan, kasi ikaw mahilig ka magbasa ng fiction. Ako at all, in-offer mo, sabi mo, ganda magbasa ng libro, ganito, ganyan. Ako, wala talaga ako interest at all. Pero, pumasok ako sa certain age na parang gusto ko improve sarili ko. So, yung mga books na binabasa ko, mostly mga self-help books lang eh. Hindi ako masyado mahilig sa fiction eh. Yung may ambag sa buhay ko. So, tsaka isipin mo, pag nagbasa ka ng libro, Bes, isipin mo kung gaano ka value to. Ito na lang isipin mo. Buong buhay ng author, lahat ng life lessons, lahat ng life values na alam niya, nasa isang book. Di ba? Nilagay niya doon, no? Nilagay niya doon. So, sobrang value talaga. Isipin mo isang buhay ng tao. I mean, hindi naman to bibliography, pero isipin mo yung mga natutunan niyang life lesson nasa isang libro. Ang sarap. Hindi ako bookworm, pero ang sarap niya magbasa kasi ang dami mo natututunan. Pero, ayun nga lang, kailangan mo i-apply. Di ba? Kasi learning without application is Eddie Boop. Pero minsan kahit hindi mo apply yan, makuha ideas. Makuha ng inspiration, makuha motivation to do things.
parang kahit hindi mo apply yung exactly yung ginawa niya, alam mo yung paano, alam mo yun, knowledge, may knowledge ka. Uy, 'Di ba? Uy. So, di lahat kailangan mo apply, pero pag nagbasa ka talaga, walang tapon. Talagang lahat pasok lang. Ayun yung point ko. Hindi porket hindi mo in-apply yung nakalagay sa libro is, ayun, katulad ko. Hindi naman lahat ng sa Rich Dad Poor Dad ginawa ko eh. 'Di ba? Pero, andito sa akin yung knowledge, pwede ko share sa iba. Na baka makatulong sa iba. 'Di ba? So, yun yung point ko doon. So, talagang panalo. Pag gusto mong tulungan sarili mo to learn about new things o to get knowledge, especially with when it comes to adulting, 'di ba? Basta-basa ka ng libro, ang dami diyan. Padala ka na lang, Mr. Robert Kiyosaki. Ano to? Ad. Padala mo na kami ng pera. Pwede rin. Sa akin kasi, personally, hindi ako masyado nagbabasa ng libro. Pero nakikinig ako sa mga audiobook, pati mostly pa mga podcasts. Exactly. Kasi sa akin kasi, mas gusto ko napapakinggan ko. So ito, no? Kunyari, Itong podcast ginagawa natin, natin ngayon. di ba? Yes, Ito sir. ginagawa natin, exactly. Di ba? Yes, sir. Hindi ba kami professional sa isang bagay, pero andun Knowledgeable enough. Nakukuha. Knowledgeable enough ba? Oo. Andun na may makukuha ka kesa kung ano pinapanood mo. So, not necessarily podcast namin, hindi kami namimilit. Nagmamakaawa lang kami. Panoorin nyo na kami. Diba? Huwag tayo mamilit. Pangit yun. Pangit na namimilit ng tao. Huwag makaawa ka lang. Pero ayun na nga, no? Kung manonood ka ng mga podcast na may tutunan ka or audiobooks na katulad nga kay Sarah. Same ako kay Sarah kasi hindi ako madalas nakakapagbasa. May ginagawa ko. Nakikinig na lang ako. Same thing. Diba? Para sa akin, same thing. So, yun. Magandang advice yun. So, yun nga. Wrap na lang natin siguro, no? Tama na. Pwede natin i-wrap. Napag-usapan na natin yung from high school to college to work. Kailangan talaga maging mature ka in the long run at kailangan mong maging responsible. Huwag ka magde-deflect. Kailangan mong mag-reflect. Diba? Tsaka, Ayun, tama yun. pinakamagandang sinabi mo is kailangan talaga ng emergency fund. Tama naman. So, sa akin naman, kung wrap up ko yung pinag-usapan natin, high school, dyan mo build yung foundation mo. Okay? College, tsaka natututong maging adult. Kapag nag-work ka na, adult ka na, merong blessings and curse. Nasa sa'yo yan kung paano mo titignan yung buhay. Yun. And always, pwede ka mag-improve sa buhay pag gusto mo. So, You find ways to improve, diba? So, pwede ka humingi ng tulong with professionals or even, dami na ngayon eh. Dami na pwedeng sources ngayon. YouTube, podcast, e-books, actual books, no? So, ayun. So, tackle natin next time investing. Not necessarily next episode, pero itatakil natin yan later on, which is sobrang interesting. yeah. So, Kasi, next. po tayo na sobrang interesado dun eh, no? Tama. So, siguro, comment na lang kayo kung meron kayong value na natutunan. Siguro comment na lang kayo or comment nyo kung anong mga gusto namin pwedeng pag-usapan. Tsaka, syempre, like and subscribe na lang kayo. Di ka na naman nahihiya. Like and Tapos subscribe na lang kayo kung may value, diba? So, Nakakahiya. Pero, thanks ako for- talaga mahihayin ako. Nakakahiya. Sige. So, pero yun. Thanks for watching. Good night. Thank you. Salamat Good night. Small step for man, one giant leap for mankind.